Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na mahigpit na nakatutok ang buong puwersa ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon ng Bagyong Leon. Halaga ng tulong na inilaan ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon umabot na sa mahigit 895 million pesos. Mga pasaherong uuwi sa iba't ibang probinsya para sa pagunita ng undas. Patuloy ang pagdagsa sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan. Department of Transportation, tiniyak ang kahandaan. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. siniguro ang pagpapaabot ng serbisyong medikal sa mga kababayan sa liblib na lugar sa pamamagitan ng mga patient transport vehicle. Una sa ating mga balita, nakatutok ang buong puwersa ng pamahalaan sa pag-monitor sa harap ng panalasa ng Super Typhoon Leon, batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, nakatutok ang Pangulo sa kilos ng bagyo, pati na sa ginagawang pagtugon ng mga kinauukulang government agency para matulungan ang mga apektadong residente. Ang Armed Forces of the Philippines agad na inactivate ang lahat ng units nito bilang paghahanda sa posibleng rescue at relief operations. Tiniyak ng AFP na gagamitin ng lahat ng resources nito para sa pagtugon sa epekto ng bagyo habang patuloy din ang kanilang pagkilos para tumugon sa epekto ng nagaang Bagyong Christine. Siniguro rin ng AFP ang agarang aksyon sa oras ng kalamidad para matiyak na walang casualty ang maitatala, habang ang DSWD na ipreposition na ang kinakailangang family food pack sa mga lugar na tatamaan ng Bagyong Leon. Sa datos po ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 895 million pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Kabilang dito ang food and non-food items na ipinamamahagi ng DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan, at maging ang mga kontribusyon ng iba't ibang non-government organizations. Nauna nang ipinag-utos si Pangulong Marcos ang pagtutok sa Bagyong Leon. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin na mabuti. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa lalawigan ng Batanes, kaugnay pa rin ang panalasa ng Bagyong Leon. Yan ang Balitang Pambansa ni Rodelyn Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes. Rodelyn? Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa lalawigan ng Batanes habang palabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Pasado alas 11 kagabi nang maramdaman ang matitinding lakas ng hangin at pag-ulan sa lalawigan dulot ng bagyo. Sa unang pagkakataon naman ay nakapagdala ang probinsya ng mahigit 1,500 evacuees sa loob at labas ng mga evacuation centers. Mayroon din mga naitalang landslide sa isla ng Batan Island, kaya naman sa ngayon ay hindi pa passable ang mga daanan sa mga national roads mula Basco hanggang Ibana, maging sa papuntang Sitio Tupon. Inaantay pang ulat patungkol sa mga daanan sa iba pang mga munisipyo. Nakatakdang magsagawa ng briefing ang PDRMMC ngayong umaga upang mapagplanuhan ang gagawing clearing operation sa isla ng Batan ngayong hapon. Sa ngayon ay kakaunti na lamang ang naiwan pang mga family food packs o bigas ng provincial government para sa mga evacuees. Kaya naman ay inaayos pa ang koordinasyon sa pagpapadala ng FFP simula sa DSWD. At yan pong latest dito sa Basco, Batanes, Rodelyn Amboy mula po sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Rodelyn Amboy.
Samantala, nakahanda na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITEX, para sa pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Dagdag pa nila, wala na ring mga kanseladong mga biyahe ngayong araw. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Luisa? Alan, simula na ngayong araw ng pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para nga sa Undas. Para naman o sakali namang ma-fully book ang mga biyahe ay nakahanda na dito ang terminal. Umaga pa lang, wala nang humpay ang pagdating ng mga pasahero sa PITX. Katunayan, kung ikukumpara kahapon at mula noong October 28, mabilis na umaakyat ang bilang ng mga dumarating sa terminal na as of 9 a.m. pa lang ay nasa higit 37,000 na katao na. Ayon sa pamunuan ng PITX, ngayong araw talaga inaasahan ng totoong dagsa ng mga pasahero. Bukod kasi sa ginawa na lang half day ang pasok ngayong araw, tuwing bisperas talaga ng Undas, maraming nagmamadali na makauwi sa kanilang mga probinsya. The passengers na may work from home arrangements, yung may mga blended work arrangements na mauna ng biyahe, no? Kasi ayaw nila makipagsabayan sa bulk ng passengers na Alan, ngayong araw din kasi ay wala ng kanseladong biyahe tulad ng mga biyaheng pa Bicol Region na lahat ng kalsada ay passable na. Kaya ngayon talaga maraming mga pasahero na inaasahang babiyahe papunta sa naturang rehiyon. Tulad na lang ni Tatay Manuel na maswerte umano ngayong araw na sumakto na ang nabook niyang ticket. Kaya walang delay ang biyahe niya pa Camarines Sur. Nung nag-start nung cancel nung trips, yata yun, linggo. Tapos na-resume naman nung kahapon lang na-resume siya. Kaya ayun, sakto naman na 31 yung nakuha naming ticket. Kaya ayun, dati talagang dumidiretso na ako dito pag uuwi ako ng Bicol. Inaabot ng gabi minsan yung biyahe, ganun. Alan, sa ngayon, wala pang fully booked na biyahe at marami pa silang ticket na available para sa mga nais mag-walk-in na pasahero. Handa naman silang magdagdag ng bus sakaling kulangin pa rin ang biyahe. as early as the first week of October, we made sure na magkakaroon tayo ng enough supply ng mga pampubliko sasakyan para hindi mo problema yung mga kababayan natin. Alang sa kabila naman ng maraming tao nga na dumarating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ay wala namang mga naitatalang untoward incident. Pero ayon sa mga pulis na nakausap natin kanina ay may mga nag-report na sa kanila noong mga nakaraang araw na may nangyaring nakawan o nawalan ng mga gamit. Kaya naman patuloy nilang paalala sa mga pasahero na pupunta dito na ingatan yung kanilang mga bagahe at kung maaari din ay wag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad na lang ng matutulis na gamit o di kaya ay posporo o lighter dahil yan ay nilang kukumpiskahin para na rin sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe. Bukod sa Undas, pinaghandaan na rin ng Bataan ang pagdagsa ng turista, lalo't long weekend. Sa katunayan, noong nakaraang linggo pa lang ay may nakatalaga ng mga pulis sa ilang tourist spots sa probinsya. Si Rick Kiambao ng PIA sa Balitang Pambansa. Handa na ang lalawigan ng Bataan sa pagdagsa ng mga turista ngayong Undas Long Weekend. Ayon kay Bataan Tourism Operations Officer Grace Leaño, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa pamunuan ng mga tourist spots at mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita sa probinsya. Ibinahagi ni Leaño na bukas para sa mga gustong bumisita ang ilang pasyalan katulad ng Mount Samat National Shrine, Balanga Wetland and Nature Park, Plaza Mayor de Balanga, Las Casas Filipinas de Acuzar at mga beach resorts sa bayan ng Bagak at Morong. Samantala, ayon kay Bataan Police Provincial Office, Public Information Officer Police Major Dennis Duran, nasa 342 na mga kapulisan na ang na-deploy sa iba't ibang lugar at pasyalan sa probinsya simula pa noong October 25. Bukod dito, may karagdagang 1,092 force multipliers din ang tutulong sa kapulisan sa pagbibigay seguridad at pagsasaayos ng trapiko. Nananawagan si Duran at ang buong kapulisan sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Palmer Tria
Sa publiko na bago bumiyahe o umalis ay siguraduhin i-check ng mabuti ang lock o security ng mga tahanan. Iwasang magdala ng mga matutulis na bagay, patalim o deadly weapons, firearms, alak, gamit pangsugal at loudspeakers sa mga sementeryo. Pinaalalahanan din niya ang mga biyahero at motorista na parating i-check ang blow baggets ng kanilang sasakyan o battery, air, gas, brakes, engine, tire at self-condition bago bumiyahe. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Rick P. Kiambao para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Rick Kiambao ng PIA. Tiniyak naman ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang kahandaan sa inaasahang dagsa ng mga biyahero simula ngayong hapon. Ang detalye ng Balitang Pambansa ni Mela Las Moras ng PTV Live. Yes, Princess, sa mga puntong ito ay bahagya na nagkakaroon ng pila ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway, partikular na sa Balintawak Toll Plaza. Ngayong hapon, inaasahan na ang pagbuhos ng mga sasakyan dahil nga sa paggunita ng DAS 2024. Maagang bumiyahe ngayong Huwebes pauwing Pampanga ang pamilya nina Alfredo at Chinky para sa paggunita ng undas. Kwento nila, ayaw nilang maipit sa mabigat na daloy ng trapiko lalo pat may binabantayang bagyo sa bansa. Actually, sanay lang kami pag may okasyon, talagang maaga kami bumibiyahe dahil iniiwasan namin yung traffic. Yun nga, may bagyo ngayon. Kaya inagaan po namin para pagdating namin doon, siguro mas maganda na habang wala pa yung ulan or bagyo, andun na kami. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX, partikular na sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza. Bagamat may pabugso-bugsulan ng pag-ulan na nararanasan, kaya't ang mga motorista doble ingat din sa pagmamaneho. Ayon kay NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio, simula ngayong October 31, epektibo na ang kanilang free towing services sa mga Class 1 vehicle na magkakaaberya na magtatagal naman hanggang sa Lunes, November 4. Kahapon sinimulan na rin ng NLEX ang No Roadworks No Lane Closures policy. Maging ang lagay naman ng panahon, mahigpit din nilang tinututukan. Madalas na bahain doon sa Espanya at C3. So nagkakaroon ng problema doon sa on-ramp at off-ramp ng ating connector road. So sa ngayon ay masasabi natin na hindi naman ganun kalakas yung pag-ulan dito sa area natin dahil yung bagyong Leon nasa norte, no po, pero maaring ulanin pa rin po tayo, pero sa tingin po namin na wala naman po tayong babahain ngayon. Bagyo o sa bansa. Actually, Princess, sa mga puntong Princess, sa mga puntong ito ay nakakaranas nga ng malakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan dito sa NLEX sa bahagi ng Balintawak, kaya't ang paalala ng pamunuan ng NLEX ay iba yung pag-iingat para sa mga motorista. Princess? Maraming salamat, Mela Las Moras. Pumalo na sa higit 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa magkasunod na bagyong Christine at bagyong Leon. Posible pa raw tumaas yan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Patrick? Patuloy na nakatutok ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa magkasunod na bagyong Christine at Super Typhoon Leon. Kaninang umaga nagkaroon ng situation briefing o situation report ang OCD, DSWD, AFP at Department of Agriculture dyan mismo sa PTV. Isa naman sa probinsyang tinututukan kaugnay ng Super Bagyong Leon ang Batanes, kung saan mahigit 1,000 individual ang inilikas ngayon. Humiling ng dagdag na family food packs si Governor Marilu Cayco, lalo't nagre-recover pa lamang sila sa Super Typhoon Julian. Pangako ng DSWD, AFP at OCD, kagad itong dadalhin gamit ang military asset sa oras na bumuti ang panahon. Sa ngayon ay may family food packs pa namang nakapreposition sa probinsya. Tiniyak naman ng OCD na patuloy din ang pagpapabot ng tulong sa iba pang lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine. Matindi nga ring naapektuhan ang sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, higit 3 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at posibleng tumaas pa kapag natapos na ang assessment.
Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Samantala, pumalo sa higit 800 pamilya na nakatira sa coastal area sa Santa Ana, Cagayan ang inilikas dahil sa Bagyong Leon. Habang sa bayan naman ng Gonzaga, nagsasagawa na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay doon. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Benji? Princess, na-rescue ng PNP Santa Ana ang ibong bubi ng hagupitin ng Super Bagyong Leon ng Cagayan. Wala namang sugat ang ibong planiwang makikita sa tropical countries tulad ng Pilipinas. Malamang daw na napagod dito sa mahigit 24 na oras na pananalasa ng Bagyong Leon kahapon. Malakas na hangin din ang dahilan ng kaliwat ng storm surge sa 16 na barangay ng Santa Ana. Kanina madaling araw, lumubo ang bilang ng evacuee sa bayan. Nanguna ang barangay Kasambalangan, sinundan ng Palawig, San Vicente, Rapuli at iba pang mga barangay. Lahat ng coastal areas ng buong bayan ang apektado ng pumalo sa 842 na pamilya o 2,640 na katao ang in-evacuate. Sa Pari, Cagayan, nilamon ng dagat ang isang fisherman's wharf. Hindi nito kinaya ang malakas na alon kaya nahulog na ito sa dagat. Sa Gonzaga, Cagayan, nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay doon. Tulong-tulong ang mga rescuer para maihatid sila sa mga evacuation center. Ibinaba na sa signal number 2 ang buong Cagayan. Buminto na rin ang mga pag-ulan at bugso ng hangin habang papaluyo sa mainland Luzon. Kasalukuyan namang nananalasa sa mga sandali ito ang Super Bagyong Leon sa mga isla ng Batanes. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Benji Durango. Update sa lagay ng panahon. Humina na bilang typhoon ng Bagyong Leon kaninang alas 10 ng umaga habang papalapit sa Orchid Island sa southern Taiwan. Sa datos ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo 155 kilometers hilagang bahagi ng Itbayat, Batanes at kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. May lakas ito na hangin na 175 km per hour at bugsong 215 km per hour. Nakataas ang signal number 3 sa lalawigan ng Batanes habang signal number 2 sa Babuyan Islands. Nakataas naman ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, Hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa pagkataya ng Pag-asa, maglalandfall ang Bagyong Leon sa silangang bahagi ng Taiwan ngayong hapon at lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Ilang kababayan naman natin ang piniling bumisita na sa Manila North Cemetery kahit hindi maganda ang panahon ngayong araw. Ayos na raw yan kesa makipagsiksikan sa dami ng tao bukas. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Princess, sa kabila ng panakanakang pag-ulan ay sinikap ng libo-libo nating mga kababayan na bisitahin yung kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Dito yan sa Manila North Cemetery. Inabutan na ng ulan si Nanay Priscilla at kanyang mga anak habang nag-aalay ng bulaklak at kandila sa Manila North Cemetery. Pero ayos lang daw kesa makipagsiksikan sa dami ng tao bukas, araw ng undas at ang pinakamahalaga, makapiling ang kanyang anak na nakaraang taon lamang na mayapa. Siyempre po masakit lang sa isang ina na hanggang ngayon. Sabi nila, ang alam ko sa una lang po, masakit. Pero habang tumatagal po, mas mahirap pa. Sinamimiss po namin siya. Hindi naman alintana sa ilan nating kababayan ang layo ng Manila North Cemetery. Tulad na lamang ng 72 taong gulang na si Nanay Pilipina na galing pang Cavite. Binisita niya ang kanyang yumaong nanay. Kahit malayo, taon-taon yan talagang pinupuntahan namin. Ngiti, kahit masakit ang tuhod. Dahil siyempre sa tradisyon na kailangan mong bisitahin ng magulang mo. Dahil mahal mo yun. Princess, alas 12 ngayong tanghali ay papalo na
sa 38,000 ang dumagsa rito sa sementeryo. Noong 2023 ay lumobo sa 1.7 million ang bumisita sa Manila South at North Cemetery mula October 29 hanggang unang araw ng Nobyembre. Posibleng mapantayan ang bilang na yan o lumagpas pa sa mga susunod na araw. Kaya naman, Princess, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad. Pinabubuksan ang bag ng mga papasok sa sementeryo. Bawal ang pagdadala ng alak, matutulis na bagay, armas, flammable material, karaoke at gamit pansugal. Naabutan natin yung ilang bisita rito na iniwan na lang yung kanilang mga pabango, alkohol at vape sa entrada. Nakakapanghinayang daw pero mas nakakapanlumo naman kung di nila makakasama yung kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Di sila makakapag-alay ng dasal at kandila. Bukod sa mga nakadeploy na pulis, nagkalat din ang emergency at medical team. May libreng sakay na e-trike para sa mga nagkatatanda, may kapansanan at buntis. Maaring humiram ng wheelchair. Nagpapatupad ng name tagging para maiwasan ang mga batang nawawala. Bukas ang Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula October 30 hanggang November 30. Sa mga oras na to, Princess, ay patuloy lamang yung pagdagsa ng mga tao rito na nais bumisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Dito yan sa Manila North Cemetery. Yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Halos 1,000 pulis din ang ipinakalat sa Zamboanga Peninsula para matiyak ang seguridad ngayong undas. Bukod sa mga sementeryo, may magbabantay din sa mga strategic locations para agad na makaresponde sakaling may emergency. Si Clen K. Peñalosa ng PIA sa Balitang Pambansa. Naka-heightened alert ngayon ang Police Regional Office o PRO9 sa Zamboanga Peninsula. Mula October 31 hanggang November 3, halos 1,000 pulis ang ide-deploy ng Police Regional Office sa mahigit 200 sementeryo sa rehiyon at sa iba't ibang lugar ng pagtitipon. May magbabantay din na mga pulis sa mga strategic na lokasyon upang pigilan ang mga krimen at agarang makaresponde sa anumang insidente. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan na ang kapulisan sa mga local government unit, force multipliers at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilisang tugon. Ipatutupad din ang surveillance at monitoring systems upang subaybayan ang kilos ng mga tao at matukoy ang mga posibleng banta sa seguridad. Upang lalo pang matulungan ang publiko, 230 police assistance desk ang iaaktiba sa mga sementeryo at transportation terminals upang magbigay ng agarang tulong. As we approach UNDAS 2024, the Police Regional Office 9 reaffirms our commitment to keeping you safe while honoring your departed loved ones. Please stay vigilant, secure your belongings, and report any incident to our officers in the field. Let's make this a safe UNDAS for everyone. Of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard kasama ang mahigit 400 miyembro ng Advocacy Support Group, kabilang ang mga barangay tanod at barangay peacekeeping action teams ang magiging suportang puwersa ng kapulisan. Para sa Philippine Information Agency Zamboanga, Clen K. Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Nakalatag ang ikakasang seguridad ng Police Regional Office Mimaropa. Bukod sa mga ipinakalat na mga pulis, higit 200 police assistance desk din ang kanilang inilagay sa buong rehiyon. Si Ace Sapit ng PIA sa Balitang Pambansa. Nakahanda na ang kapulisan sa rehiyon ng Mimaropa sa pagdagsa ng mga taong dadalaw sa mga sementeryo ngayong undas ayon sa Police Regional Office Mimaropa. Ayon kay Police Lieutenant Zoe Compleza Celoterio, nakalatag na ang iba't ibang security measures ng kanilang Police Regional Office upang makontrol at maiwasan ang gulo anumang oras. Kalakip dito ang deployment ng PNP personnel, paglatag ng mga police assistance desk at checkpoint sa iba't ibang memorial sites. Siguro kung preparation ng pagsasabihan, ready naman po yung video, lalo na po yung sa operations na part, no? Kasi pinaghandaan natin nila. Sa pagdagsa naman ng tao compare sa last year, generally peaceful naman po tayo last year and now. Para po yung pagdagsa ng tao ay makontrol natin at makaiwas po tayo sa gulo. Aabot sa 206 na mga police assistance desk ang inihanda ng PRO Mimaropa para sa buong rehiyon.
44 dito ay galing sa Oriental Mindoro, 43 sa Occidental Mindoro, 20 sa Marinduque, 48 sa Romblon, 40 sa Palawan at 11 naman sa Puerto Princesa City. Nasa 262 units naman ng checkpoints ang inihanda ng Police Regional Office para mabantayan ang mga pupuntang tao at masiguro ang pagpapatupad ng no firearms policy sa mga sementeryo. One of the few measures na ipo-point out ko is kasi yung paglagay po namin ng checkpoint sa mga pangunahing daan papunta sa sementeryo, the other problem doon sa ating undas. Dito sa probinsya ng Oriental Mindoro, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 500 PNP personnel ang nakadeploy upang mabantayan ang seguridad ngayong undas. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, isapit para sa Balitang Pambansa. Dumarami na ang bumibili ng mga bulaklak sa Zamboanga City na iaalay ng mga residente sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Yan ang Balitang Pambansa ni Justin Bolanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Tampok ngayon ang mga makukulay at samot-saring mga bulaklak mula sa La Paz Flower Grow Association sa lungsod ng Zamboanga sa nalalapit na pagunitan ng undas bukas. Nagsimulang nagtayo ng kani-kanilang stalls sa Plaza Persina Lungsod ang mga miyembro ng nasabing asosasyon mula pa noong Oktubre 29 at inasahang magtatagal ito hanggang sa Nobyembre 1 ngayong taon. Ayon kay Ginang Jenica Molina, isa sa mga stall vendors sa naturang flower market, bago pa man sumapit ang undas ay naghahanda na sila ng kanilang mga pananim at lumalapit sila sa lokal na pamahalaan para mag-apply upang kanilang magamit muli ang naturang venue para sa kanilang mga produktong bulaklak. Mas palag na talag-talag, napreparaya kami na syempre napakita ako natin own garden, flowers, dessert kaya, ano kami, apply kami na year na pwede. Bulaklak ang mga residente ng Zamboanga para dalihin sa putod ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay na nakahimlay sa iba't ibang sementeryo sa lungsod. Sa kasalukuyan, may 44 na sementeryo sa lungsod at 11 sa mga ito ay pribadong sementeryo kung saan ginugunita ang Todos los Santos y Difuntos o ang Undas 2024. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bolanon sa Balitang Pambansa. Bilang bahagi naman ng Oplan Biyaheng Ayos 2024, personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Manila North Port Passenger Terminal ngayong araw. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Live. Bernard? Princess, tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanilang kandaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero ngayong undas. Ito'y matapos ang pag-inspeksyon niya sa Manila North Port Passenger Terminal. Inikot ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Manila North Port Passenger Terminal ngayong Huwebes. Bahagi ito ng Oplan Biyaheng Ayos 2024 na layuning matiyak ang maayos at ligtas sa pagbiyahe ng mga pasahero sa pantalan. Ikinatuwa ng kalihim ang latag ng seguridad maging ang pasilidad ng passenger terminal. Nakadeploy ang mga department. Stranded ang 12 pasahero, isang barko at 8 motorbangka sa Southern Tagalog. Habang stranded din ang 35 pasahero at isang rolling cargo sa Bicol Region. Pinapalalahanan ng mga pasahero na sumunod sa pinatutupad na panuntunan ng Manila North Port. Mainam kung iiwasan ang pagdadala ng mga matutulis na bagay at flammable materials. Princess, ngayong tanghali, nasa 200 pasahero ang maglalayag. Normal ito, lalo't ang peak season ay sa buwan pa ng Desyembre. Kumpiyansa naman si Transportation Secretary Jaime Bautista na magiging komportable ang biyahe ng mga pasahero dahil na rin sa amenities ng sasakyan nila ang barko. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang distribusyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Patient Transport Vehicle sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bahagi ito ng ika-70 anibersaryo ng PCSO. Nakatanggap ng PTV ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Samar, Bohol, Pangasinan at Negros Occidental. Layo nitong mailapit ang serbisyong medikal sa mga pinakamahirap na Pilipino at mga nasa liblib na lugar. Ayon sa Pangulo, target ng administrasyon na mabigyan ng ambulansya ang bawat bayan at lungsod sa bansa. Hindi aniya paiirali ng pamahalaan ang palakasan. Sa halip, ibibigay ito sa pinakanangangailangan. Sa ngayon ay 564 na LGU, ospital at ahensya ng pamahalaan ang nabenepisyuhan
ng libreng ambulansya. Sabi ko, kailangan sabihin na lang natin. Kailangan na lang, basta sabi ko, basta hanggat kaya natin, kuha ng tayo na itong mga emergency vehicle na ganito. At ikalat natin, wag na natin isipin kung saan pupunta, kung ito'y binoto ba tayo dyan, nanalo ba tayo dyan, wala nang ganun. Kung saan man nangailangan, magpapadala tayo. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.